Ang pinaka nakakagulat na kayang gawin ng isang bata para talunin ng isa sa pinakamagaling na mage ng mga bandido. Nagsimula ang chapter na ito kung saan parang hindi maipaliwanag ang pagkasabik sa leader ng mga bandits dahil sa good quality na pwede niyang maibenta. Kaya napasabi na lamang si Arthur na muntik niya nang makalimutan na matagal na pala siyang namuhay sa sarili niyang bula at naisang tabi sa isipan niya na bawat nilalang sa mundo ay mayroong sariling bahid ng dumi na katulad niya, kung saan napatulala sa galit ang ating bida mga lods nang inihambing lamang sila sa isang bagay na pwedeng ibenta nang narinig ang salitang damaged goods. Hinawakan ni Arthur ang kanyang sandata at makikita talaga sa kanyang mukha ang namumuot na galit, ngunit nakita ito ng kanyang ina kaya nagulat na lamang siya nang bigla siya nitong niyakap at sinabing, "Huwag kang mag-alala anak, nandito lang ako." Kahit makikita sa mukha ni Alice ang kaba, ipinakita pa rin niya na nandiyan siya para sa kanyang anak. Kaya ang galit ni Arthur ay unti-unting humupa na hindi niya napapansin. Muling nagpakawala ng mga arrow shots ang mga kalaban, kaya hinanda na nila ang kanilang mga sarili kung saan kaagad nagcast ng earth magic itong si Dwarden upang depensahan ng kanilang grupo sa pamamagitan ng earth magic wall na nag-ala earthbender itong si Dwarden mga lads, habang ang grupo ng mga kalaban ay nagsimula na ring bumaba upang sumalakay for close combat fight. May dalawang araw na lumusot sa Earthwall Magic, kaya sobrang nag-alala si Arthur para sa kanyang ina dahil ang isang araw ay tatama sa kanila. Ngunit kaagad rumusponde si Angela gamit ang Wind Magic, kaya mabilis niyang naitaboy ang dalawang arrows. Bumaba na rin ng leader ng mga bandido kasama ang dalawa niyang tauhan, kaya kaagad na ring umaksyon nitong si Helen upang paulanan ng tatlong palaso at napaka-sharpshooter din talaga nitong si Helen mga lods dahil kaagad niyang napatumba ang dalawa maliban sa leader ng mga bandido na magaling sa depensa kahit ang kalaban ay long range. Samantalang sina Dwarden at Trey ay agad sumabak sa bakbakan laban sa mga gustong lumapit sa kanila, kaya nagulat na lamang ang mga ito nang nakita nilang biglang nag-dive si Reynolds kahit napakadami nila, kung saan parang inilibing ng buhay ang kalaban nang tinamaan ng napakalakas na suntok ni Reynolds. At mas lalo silang nagulat nang nakita ang nanlilisik na mata ni Ray at bigla itong umatake na parang kidlat sa sobrang bilis na parang dumaan lang ito sa harapan nila at isa-isa silang pinatumba. May biglang lumitaw na kalaban sa likod ni Reynolds matapos niyang tapusin ang 4 na bandido at huli na bago niya ito maunahan, subalit ipinakitang may palaso na lumilipad na direktang tumamas sa likod at tumagos talaga sa dibdib, kaya napangiti na lamang si Reynolds dahil alam niyang si Helen ang may gawa nito at kahit nahihirapan dahil sa injury, wala pa ring mintes si Helen kapag umasinta. Samantalang walang awang pinutol ni Jasmine ang magkabilang braso ng kalaban gamit ang dalawang dagger, at si Adam naman gamit ang paborito niyang sandata which is ang spear, tinapos lang naman niya ng walang kahirap-hirap ang tatlong bandits in one slash. Biglang naramdaman ni Adam ang kakaibang presensya at buti na lang mabilis ang kanyang reflexes. Naiwasan niya kaagad ang napakalakas na atake, kaya minaigi niyang iposisyon ng paglanding ng kanyang mga paa upang mabilis na makapag-counter sa kalaban, kung saan hindi mabilang nasaksak ang kanyang pinakawalan sa higanting bandido. Kaya napa-deep breath na lamang si Adam pagkatapos. Habang nag-alapusa naman itong si Jasmine na tumatalon na parang naghahaping lang na sinasaksak ang mga bandido gamit ang kanyang dagger. At iba rin talaga kung pumaslang si Jasmine mga lods dahil pinupuntirya talaga niya isa-isa ang ulo ng mga kalaban. Biglang napansin ni Jasmine ang isang bandido na may dalang latigo, kaya nagmadali siyang tumalon, ngunit napakamapanganib pala ng latigo na ito dahil pinutol kaagad in instant ang dalawang binti nang tumama ito sa bandidong pinaslang niya. Napatras si Jasmine at makikitang naging maingat siya sa kanyang mga galaw since long range ang kalaban niya. Ngunit ang bandido ay tinawag lang namang baby itong si Jasmine na sinasabi pa nitong huwag na daw magpupumiglas ang kanyang baby dahil sisiguraduhin daw niyang matindi ang ibibigay niyang latigo, hanggang sa si Jasmine na daw mismo ang magmamakaawang sabihin na manatili sa piling niya. Muling nag-unleash ng mga whips attacks ang kalaban na siyang maiging iniiwasan talaga ni Jasmine bawat hampas, kaya ginawa niya talaga ang lahat para hindi matamaan, ngunit nagawa pa rin siyang masugatan sa braso at mukha. Nakita ni Arthur na nasa disadvantage talaga si Jasmine in terms of range, kaya gustong gusto niya talaga itong tulungan, ngunit problema talaga sa kanya ang pakikipaglaban dahil sa hindi siya sigurado kung kaya niyang makipaglaban against adult augmenter gamit ang katawan na meron siya.
Subalit habang nag-iisip si Arthur kung ano ang dapat niyang gawin, bigla namang nawasak ang wagon na sinasakyan nila dahil sa isang taong tumilapon out of nowhere. At it's turned out na ang taong ito ay ang kanyang ama na si Reynolds na kasalukuyang napasukan ng dugo sa tindi ng injury na natamo. Napasigaw na lamang si Alice nang nakita ang kanyang asawa at dito'y nakita ni Arthur na ang leader pala ng mga bandido ang may gawa nito sa kanyang ama, kaya kaagad niyang inihanda ang sarili at sinabihan niya ang kanyang mama na kailangang pagalingin kaagad si Papa. Subalit napansin ni Arthur na parang may something wrong sa mama niya na kahit ito ay lumuluha sa pag-aalala kay Ray, ayaw niyang mag-perform ng healing magic. Pangiting sinabi ni Ray sa kanyang asawa na ayos lang siya, hindi naman life-threatening ang kanyang sugat at huwag itong mag-alala na pagalingin siya. Tinawag ni Ray si Arthur at sinabing, "Art, makinig ka sa akin ng mabuti." Ipinaliwanag niya na pagkatapos gamitin ni Alice ang healing magic, ang mga bandidong ito ay sisiguraduhing makuha ang kanyang asawa. And maybe mga lods, dahil sa healing magic na meron si Alice na isang napakabihirang kapangyarihan, kaya siya i-prioritize na gustong makuha ng mga bandido. Sinabi ni Ray na kaya niyang harapin ng leader pero hindi niya ito makakaya kung nag-aalala siya sa kanyang anak at asawa. Kaya tugon ni Ray na isama ni Arthur ang kanyang ina pabalik sa dinaanan nila at huwag na itong titigil hanggang sa sila ay makalayo. Nagulat si Arthur sa mga sinabi ng kanyang papa dahil hindi niya ito iiwan at kaya niyang lumaban at alam niya na alam ng kanyang ama na kaya niya. Napangiti na lamang si Ray at hinawakan ng ulo ng kanyang anak at sinabi, "Makinig ka sa akin, Arthur Lewayne. Alam kong kaya mong lumaban, kaya ipinagkatiwala ko sa iyo ang iyong ina na protektahan mo at ang baby na nasa loob nito." Pagkatapos biglang naalala ni Arthur na parang napaka-overprotective ng kanyang papa sa mama niya at napansin din niya ang madalas na pagkahilo nito, kaya dito niya na-realize na buntes ang kanyang ina. Sinabi ni Reynolds na plano niya talaga itong sabihin kay Arthur pagdating sa Cyrus, ngunit hindi na matutuloy. Kaya hinawakan ni Arthur ang kamay ng kanyang papa na nasa kanyang balikat at sinabing, "Pangako, poprotektahan ko ang mama ko." Handa na si Arthur at mukhang malapit na ring mapagaling ni Alice ang braso ng kanyang asawa, habang kinakalkula na rin ni Ray ang maaari niyang gawin sa 4 na mage na meron ng kalaban. Biglang napamura ang leader ng mga bandido nang nakita na mayroon palang healer sa grupo ng kalaban nila, kaya kaagad niyang inutusan ng mga tauhan na huwag hayaang makalayo ang healer at ito ang priority nilang makuha. Tuluyang napagaling ni Alice si Ray at kaagad itinakbo ni Arthur ang kanyang ina at habang tinitingnan niya ang kanyang papa, siya ay napawika, "Don't die on me, Dad." Kaya nagsilbing guide si Adam para makatakas si ng Arthur, ngunit napansin niya na may kalabang biglang sumalakay sa likod kaya kaagad niya itong inunahan upang mapigilan. Habang tumatakbo, mayroon palang archer na nakaabang at nagpakawala ng atake towards Arthur. Kaya nang humagibis ang palaso, kaagad itong napansin ng ating bida at gamit ang wooden sword, pinigilan lang naman ni Arthur ang palaso na parang si Asta, ngunit napansin niyang hindi ito kakayanin ng isang simpleng kahoy, kaya nabali at nawasak ang sandata ng ating bida. Napahaw the hell ang Archer sa kanyang nakita. Hindi siya makapaniwala kung paano ito nagawa ng isang bata. Ngunit ang gulat na yun ay biglang naglaho nang tumama sa ulo niya ang araw na pinakawalan ni Helen na napawikang, "Huwag kang tumigil, Arthur." Habang tumatakbo, may napansin ng ating bida na parang may mali sa grupo ng kalaban dahil dapat 4 ang mage na nandito ngayon. Kaya binilang ni Arthur para makasigurado na una, ang mage na kaharap ngayon ni Jasmine at Angela, pangalawa, ang kalaban ni Adam, at ang pangatlo, ang leader ng mga bandido na ngayon ay pinipigilan ni Ray at Helen, kaya napatanong siya kung nasaan na ngayon ang pang-4 na mage. Biglang napasigaw ang leader na sinasabi nitong, "Kalimutan mo na ang plano. Huwag mo siyang hayaang makatakas, Damien." Kaya nagduda na ang ating bida kung sino ang kausap ng leader at bigla niyang napansin ang parang tubig na binubuo habang umiikot sa itaas, kung saan napasyat nga dito si Arthur dahil nasa malapit lang pala ang isa sa mga mage na nakaabang sa kanila na ngayon ay kasalukuyang pinapakawalan ng napakalaking kapangyarihan na imposible na nilang maiwasan. Sinabi ni Arthur na kahit kaya niyang gamitin ng mana upang ito ay maiwasan, hindi naman ito kayang iwasan ng kanyang ina. Kung kaya't dito'y walang choice si Arthur kundi bumalik para itulak pabalik si Alice, kaya humingi siya kaagad ng sorry sa pwedeng maging pasa ng kanyang ina sa gagawin niya.
Nagulat na lamang si Alice sa ginawa ni Arthur habang ang ating bida ay kaagad kinuha ang kanyang dagger at binalutan niya ng mana at sinabi alam niya na kapag magagawa niya ito, gusto niyang dalhin ng mage sa baba kasama niya. Sabay unleash sa dagger upang rektang asintahin ng mage kahit matamaan man siya sa kapangyarihan nito. Sapol si Arthur sa kapangyarihan ng mage, ngunit ipinakita dito na tagumpay na tumagos ang kanyang atake, isang dagger na may nakakabit na mana strings na direktang bumaon sa hita ng kalaban. Kaagad hinila ni Arthur ang mana string habang papahulog na ang ating bida sa bangin at si Alice naman ay sinubukan pa niyang iligtas si Arthur ngunit huli na ang lahat. Nagawa pang mahawakan ng kalaban ng tip edge ng bangin hoping na may pag-asa pang mailigtas ang kanyang buhay ngunit ang bato na mismo ang nagsabi na oras na talaga niya at tuluyan siyang nahulog kasama si Arthur. Samantalang kaagad ginamit ni Dordin ng Earth Magic upang subukang iligtas si Arthur kaya lumikha siya ng napakalaking stone hand ngunit huli na ang lahat para maabutan niya ang ating bida. Habang nahuhulog, napangiti na lamang si Arthur na lumuluha dahil alam niyang magiging okay na ang lahat since 3 na lamang ang mga bandido na kayang gumamit ng magic at napapikit na lamang siya dahil ayaw pa niyang mamatay at gustong gusto niyang maging isang older brother. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Eto na mga lods, ang pinakamaangas na wanted poster ni Luffy, ang 3 billion bounty, Sun God Nika. Bagong design natin to mga lods, ang design na sobrang simple subalit napakaangas. Front design natin mga lods, another unique One Piece logo. At ang back design, ang wanted poster ni Luffy na may 3 billion bounty. Lahat ng order natin mga lods may freebie sticker. Available na ang design na ito sa ating Shopee store at TikTok shop. Ang link ay nasa comment section.